Mas maraming imported na karne ng baboy na ang papayagang makapasok sa bansa makaraang itaas ang minimum access volume o dami ng pwedeng angkatin. Samantala patuloy ang pagbabantay ng Agriculture Department sa pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas. Yan ang ulat ni Sheila Natividad. Araw-araw na pagbabantay ang gagawin ng Department of Agriculture katuwang ang Philippine National Police para matiyak na nasusunod ang itinakdang price cap sa imported na bigas. Sa nakalipas na mga linggo, sunod-sunod ang sorpresang pagbisita ng kagawaran sa ilang palengke sa Metro Manila. Kailangan ma-maintain nila yung 50% at yun ang gagawin natin na pakiusap sa ating mga kapulisan since everyday din naman po silang nandito. Kung meron po silang makita at magbago po yan within the day or bukas or sa masusunod na araw, yun po yung kailangan natin bantayan. Babala ng DA, sa susunod na linggo ay maglalabas na sila ng Notice of Violation laban sa mga hindi nagpapatupad ng price cap. Base sa Price Act, maaaring humarap sa administrative at criminal case ang sinumang retailers o traders na lalabag sa mandato. Maaari nilang kaharapin ang pagkakansela ng permit hanggang sa pagkakakulong kung hindi maipaliliwanag ang paglabag sa loob ng 48 oras. Ipinaliwanag naman ng kagawaran na ang 53 pesos suggested retail price o SRP sa lokal na bigas ay gabay lamang at maaari pa ring magbenta ng mas naaayon sa kanilang kuha. Kaiba ito sa price cap ng bigas na laman ng isang executive order na inilabas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dagdag ng kagawaran, nagpahayag naman ng pagsuporta ang mga traders matapos ang isinagawang dialogo ukol sa ipinatutupad na polisiya. Balak din po namin puntahan yung ating mga wholesalers, mga traders po natin, pati pa importers. Pero definitely nagkaroon na po tayo ng pag-uusap at sabi naman nila sinusuportahan nila yung ating price cap. Para naman mapatatag ang supply ng lokal na bigas, itinaas ng National Food Authority sa 25 hanggang 30 pesos ang kada kilo ng palay. Dahil sa magandang presyo ng NFA sa palay, umaabot na sa 25,000 metric tons ng palay ang nabili ng pamahalaan. Ito ay hindi lang para sa sapat na supply kundi para sa proteksyon din ng kita ng mga magsasaka. Yung ating magsasaka, kung nagbenta sila sa mga traders, ang fresh palay ay umabot ng 16, 17, no? Kami, binili namin yung pag tinuyo yan, usually plus 4 yan. So kung 16 or 17, 20 to 21 yan. Kami naman namili 25 hanggang 30, no? So kaya meron silang extra 4 hanggang 4 na piso, hanggang 9 na piso sa ibang lugar kung saan pag nagbenta sila sa National Food Authority yung tuyo at malinis na palay, nakukuha nila yung premium price. Kasama rin sa iniinspeksyon ng DA ang presyo ng karne ng baboy. Nakikipag-usap pa ang kagawaran sa mga stakeholders ukol sa rekomendasyong price cap sa presyo ng karneng baboy dahil ayon daw sa ilang traders ay lugi sila sa 380 pesos per kilo. Samantala, mula sa mahigit 52,000 metric tons, itinaas ni Pangulong Marcos Jr. sa mahigit 204,000 metric tons ang minimum access volume o dami ng ini-import na karne ng baboy. Nilagdaan ng Pangulo ang Executive Order 116 sa layuning matugunan ang posibleng kakulangan ng supply at gawing stable ang presyo ng karne ng baboy. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.